Ano po ba yung pinakapuso ng problema ni Haman? Pag-usapan po natin 'yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Bible Characters Edition. Binabati ko po muna si Ma'am Rita Alcantara, Mercy Fernandez, and Luciano Montemayor. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa mga devotions natin araw-araw. Natutuloy po natin yung pag-aaral po natin patungkol po kay Esther sa Book of Esther. Ito na po yung huling devotion natin patungkol sa Book of Esther. So si Esther po, again, ang asawa niya po, ang husband niya, yung hari nung mga panahon na yun ay si King Xerxes. At yung pinakakaaway po dito ay si Haman. Si Haman po yung nagbanta na uubusin yung lahi ng mga Hudyo. And of course si Esther, siya po ay isang Hudyo. So dito po sa pag-aaralan po natin ngayon sa Esther chapter 5, bibisitahin po natin tong mga ilang mga verses na ito. Tapos uunawain natin, ano ba yung pinaka-problema ni Haman? No? What's the heart of the problem? So sabi po rito, and Haman went out that day joyful and glad of heart. Ito po yung after siyang imbitahin ni Esther, no, na kumain, magsalo-salo kasama yung hari. Tapos tuwang-tuwa si Haman kasi si Haman yung pinaka-issue niya talaga yung pride eh. Yung gusto niya siya lang, no, sa kanya nakatuon yung attention ng mga tao at tuwang-tuwa siya kasi si Queen Esther in-invite siya. Tingnan niyo paano siya magmalaki dito. At tingnan din natin kung ano yung pinaka-problema niya kay Mordecai. So sabi dito, basahin na lang po natin sa Tagalog. Lumabas si Haman ng araw na galak at may masayang puso. So may masayang puso, okay? Galak na galak, masaya siya. Ngunit nang makita ni Haman si Mordecai sa pintuan ng hari na hindi siya tumayo o nanginig man sa harapan niya, siya'y napuno ng puot laban kay Mordecai. Masaya na siya eh, in-invite na siya eh ni Queen Esther, pero nakita niya yung isang tao ayaw magbigay pugay sa kanya, ayaw lumuhod sa kanya, hindi man lang nanginig, sabi rito, siya'y napuno ng puot laban kay Mordecai. Napuno siya ng galit. Bakit? Ang pinaka-issue ni Haman dito yung pride. Gusto niya nire-recognize siya. Gusto niya may approval ng mga tao. Gusto niya si Mordecai magpakumbaba sa kanya. Gayunmay, nagpigil si Haman sa kanyang sarili at umuwi sa bahay. Siya ay nagsugo at ipinasundo ang kanyang mga kaibigan at si Zeres na kanyang asawa. Ikwinento ni Haman sa kanila ang karangyaan ng kanyang mga kayamanan. So nagmalaki na si Haman doon sa mga tropa niya, yung karangyaan, sabi dito, ng kanyang mga kayamanan, ang bilang ng kanyang mga anak na lalaki, tignan niyo pati yung babae hindi binilang, no? At lahat ng pagkataas ng katungkulan na ipinarangal ng hari sa kanya, at kung paanong kanyang itinaas siya ng higit kaysa mga pinuno at mga lingkod ng mga hari. So pinagmamalaki niya na inaangat siya siya ng prenomot ng hari. Dagdag pa ni Haman, maging si Reyna Esther ay hindi nagpapasok ng sinuman na kasama ng hari sa kapistahan na kanyang inihanda kundi ako lamang. So sabi niya, special ako lang yung in-invite ng Reyna, wala nang iba pa. At bukas ay inanyayahan na naman niya ako na kasama ng hari. Verse 13, gayunman, ang lahat ng ito ay walang kabuluhan sa akin. So isipin niyo kayamanan, in-invite siya ng queen, lahat na nakihaman eh, power, no? Pero sabi rito, lahat ng ito walang kabuluhan. Gayunman ang lahat ng ito ay walang kabuluhan sa akin habang aking nakikita ang Hudyong si Mordecai na nakaupo sa pintuan ng hari. So lahat ng meron na siya, hindi siya na-satisfied, hindi siya nakontento. Ang pinupunteriya niya, si Mordecai na ayaw lumuhod sa kanya. All the reasons, he has all the reasons to be happy. He has all the reasons to rejoice. Pero hindi siya makapagdiwang, hindi pa siya makapagsaya kasi meron siyang isang tao na kinagagalitan kasi ayaw lumuhod sa kanya. Sipin nyo kung anong klaseng pride yan at kung anong nagagawa ng pride sa buhay ng isang tao. Nabubulag yung isang tao because of pride.
Nang magkagayoy, sinabi sa kanya ni Zeres na kanyang asawa at ng lahat niyang kaibigan, magpagawa ka ng isang bitayan na may 50 siko ang taas at kinaumagahan ay sabihin mo sa hari na bitayin doon si Mordecai. So ito po yung mga katuruan natin ngayong araw. Three things about Haman. Haman's heart was insatiable. Yung puso ni Haman, hindi siya mapasaya-pasaya. Ano ba yan? Walang kakontentuhan. Insatiable. Hindi masatisfied. So, tinan niyo po rito. Pag inanalyze niyo po itong mga verses na ito, makikita niyo na mayaman naman siya. Marami naman siyang pera. In fact, para lang ubusin yung bayan ng Israel, yung lahi ng Israel, magbibigay siya ng napakalaking pera sa kaban ng bayan. At parang pinaka-bribe niya doon sa king. So, sabi rito, ikwinento ni Haman sa kanila ang karangyaan ng kanyang mga kayamanan. Napakayaman nito ni Haman. Isipin niyo 127 provinces from India to Kush, from Asia to Africa, yung kingdom ni King Xerxes, second in command siya doon. Isipin niyo kung gaano siya kayaman. At sabi dito, ang bilang ng kanyang mga anak at lahat ng pagkataas ng katungkulan na pinarangal ng hari sa kanya at kung paanong kanyang itinaas siya ng higit kesa sa mga pinuno ng mga lingkod ng hari. Nasa kanya na lahat ng promotion. Pero yung puso niya, walang satisfaction. Gusto niya yung isang ayaw lumuhod sa kanya, gusto niyang patayin. O gusto niyang, makuha yung approval ng tao na yun na talagang magmanikluhod sa kanya. So Haman's heart was insatiable. Pangalawa po, Haman's downfall was caused by his pride. Anong kinabagsak ni Haman? Yung kinabagsak niya po yung labis-labis niyang pagiging mapagmataas. Gusto niya yung rurok ng glory. Yun yung pinakaasam-asam niya, yung lahat ng tao pinapalakpakan siya. Yan yung kanyang naging downfall. Kung hinayaan niya na lang sana si Mordecai na hindi lumuhod sa kanya, hindi sana siya nabitay. In fact, yung point number 3 natin dito, Haman fell into his own trap. Si Haman po, nagpagawa siya ng gallows, yung bitayan, kagaya nung advice sa kanya ng mga kaibigan niya, pati asawa niya. Isipin niyo yung asawa, yun ang advice. Magpagawa ka ng isang bitayan na may 50 siko ang taas at kinaumagahan ay sabihin mo sa hari na bitayan doon si Mordecai. Na wala namang ginawa si Mordecai na masama sa hari. In fact, ginawan pa nga niya ng mabuti yung hari. So nagpagawa siya ng bitayan, ang bibitayan dito si Mordecai. Pero isipin nyo, yung pinagawa niyang gallows na bitayan, eventually siya mismo ang binitay doon. Bakit po? Syempre kasi merong Diyos na may hustisya na nakakakita ng lahat ng kanyang ginagawa. Na nakakakita ng lahat ng ginagawa niyang pang-aapi sa bayan ng Israel. Now, paano natin ito isasabuhay, no? Itong observation na ito patungkol kay Haman. Number 1 po, be satisfied, makontento tayo. Alam niyo pa pag nakontento tayo, magiging masaya tayo eh. Hanggat wala tayong kakontentuhan sa puso, hindi tayo magiging masaya kasi yung puso ng tao insatiable yan. Kaya nga sabi ng ating Panginoon Jesucristo, aanhin mo yung buong mundo. Kahit mapasayo yan, kung hindi ka naman maliligtas, no? You will forfeit your soul. So, kung isipin nyo, yung buong mundo, kasya yan sa puso natin eh. Pwede mo ilagay sa puso natin yan. Lahat ng bagay sa mundong ito, lahat ng ari-arian sa mundong ito, lahat ng glory sa mundong ito, kasya yan sa puso natin. At yung puso natin sasabihin, kulang pa. Insatiable. Hindi satisfy. Pero tayo mga Kristiyano, mga kapatid, we have all the reasons to be satisfied and contented in life. Bakit? Kasi naniniwala tayo sa Diyos na kung ano yung binigay sa atin ng Diyos, yun lang talaga yung para sa atin. Beyond that is evil. So be satisfied and happy. Sekreto ng pagiging masaya sa buhay, makontento, no? Be satisfied. Tingnan po si Haman dito. Tingnan yung mga lines kung ano yung mga sinasabi ni Haman dito. Sabi niya,
After niyang ipangalandakan yung kanyang kayamanan, achievement, promotion, sabi niya sa verse 13, "Gayunmay ang lahat ng ito'y walang kabuluhan sa akin." Yung mga magagandang bagay supposed to be 'no, naging wala ng kuwenta sa kanya kasi meron siyang hinahanap na iba pa. Ganyan po yung nangyayari sa puso natin, insatiable. At, kung hindi tayo makokontento sa bagay na pinagkaloob sa atin ng Diyos, hindi tayo magiging masaya. Kaya si Haman po, siya po ay puno ng puot, imbes na puno ng kaligayahan, puno ng galit. So be satisfied and happy with what you have. Kung ano binigay sa'yo ng Diyos, maging masaya ka do'n. Maganda nga right now, no? Mag-pause muna tayo, tingnan natin muna yung mga bagay na meron tayo, and let's be happy. Kasi kung tingin tayo ng tingin sa kapitbahay, sa mga kaibigan, sa achievements ng iba, hindi tayo magiging masaya. Tignan mo muna kung ano yung binigay sa'yo ng Panginoon and be happy with it. So, be satisfied and happy with what you have. And number 2 po, examine your heart for blinding pride. Siyasatin natin ating mga puso at tingnan natin kung meron bang pride sa puso natin. Alam niyo po yung pride nakakabulag talaga eh. Tingnan niyo po to si Haman. Nabulag na siya, hindi niya na nakita yung mga bagay na meron siya. Ang nakikita niya, yung applause, palakpak, recognition ng mga tao. Yun yung pinaka ano niya eh, weakness talaga ni Haman yun eh. Kasi ang daming yumuyukod sa kanya, no? Sabi ng hari, "Lumuhod kayo diyan, magbigay pugay kayo kay Haman." Pero yung nag-iisang tao si Mordecai ayaw yumukod sa kanya. Ang buong attention niya natuon na kay Haman, ay kay Mordecai. Nabulag na siya nung kanyang pride. Imbes na ipagpasalamat niya kung anong meron siya, position, power, wealth, nabulag na siya ng pride. Gusto niya applause, gusto niya approval doon mula kay Mordecai. So examine your heart for blinding pride. Minsan, lalo na sa relasyon, kapag ma-pride yung isang tao, nabubulag eh. Hindi niya nakikita yung value ng relationship. Feeling niya yung relasyon para lang sa kanya, yung mundo umiikot sa kanya, yung pamilya umiikot sa kanya, yung trabaho umiikot sa kanya. Nagiging selfish and greedy. At minsan pag masyado tayong pride, we're full of ourselves. Gusto natin nakatuon lahat ng bagay sa atin. Yung attention ng tao nasa atin. Pangatlo po, rejoice with those who are ahead of you. Ito siguro yung magandang practice na gawin natin. No, yung pag merong maunlad na tao, merong napopromote na tao, merong gumaganda yung buhay, tapos merong kagaya ni Mordecai, no, na prenomote ng hari. Pinakamaganda maging masaya na lang tayo para sa iba, no? Be satisfied with what you have, at kung nakita mo binibless yung ibang tao, learn to rejoice with them. Imbes na naiinggit tayo sa iba, magdiwang na lang tayo kesa sa mainggit sa iba. Kasi yung envy, ninanakaw niyan yung kaligayahan sa atin. Ang sinasabi ng Biblia, rejoice in the Lord. Lagi tayong magdiwang, maging masaya at maging makontento sa buhay. So rejoice with those who are ahead of you, who are richer than you, who are more beautiful than you, more sexy, handsome, no? Mas malayo narating, mas achiever, mas na-promote. Learn to rejoice with them. And do not let envy steal your joy. Do not let pride to destroy you. Minsan makikipag-compete pa tayo, no? Pag masyado tayong, maganda yung competitive, pero pag competitive for the wrong reason, yun yung mali, no? Now, para po sa ating discussion, why is the human heart insatiable? And what is the cure for the problem of the human heart? Ano bang gamot sa puso natin? Actually, sino ang gamot sa puso natin? Para po sa ating dive deeper, why is the book of Esther a book of reversals? So tingnan po natin yung mga reversal, yung pagbabaligtad, no? Yung mga unexpected na nangyayari sa book of Esther. Tayo po yung manalangin. Heavenly Father, thank you for every blessing you have graciously given me. Teach me to be satisfied with what I have and to find my deepest contentment in Christ.
Search my heart and expose any pride, jealousy, or selfish ambition that blinds me to your goodness. Give me the humility to celebrate the success and blessings of others without envy or comparison. Remind me that everything I have comes from your gracious hand. Guard my heart from becoming like Haman's, always wanting more. Instead, make me grateful, humble, and joyful as I trust your perfect plan for my life. In Jesus' name, Amen and Amen. Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Kung kayo po ay may natutunan, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. Pagpalain ka ng ating Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito po sa ating Daily Devotions.